Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. So, this is my first quick ride ngayong November. So, matagal-tagal akong hindi naka-rides guys. Kasi alam nyo ba, mahirap bang aminin, pero naisipan kong ipagpalit itong ADV ko sa Vespa. So, kaya ako nag-rides ngayon para i-explain yon. Kasi nga, that was a hard decision to make. For me for me po talaga. Kasi guys, ganito yon. Noong pauwi ako galing Rizal, nag-deliver ako ng papi. So, nasa C6 na ako. And then, ang Lola Inday ninyo, naisipang mag-shortcut. So, sa mga dumadaan ng C6, alam nyo to. Kumaanan ako doon banda sa may stoplight para maka-shortcut. And then, dun sa kinananan ko, ay pataas pala. Then, parang mabato. Napakalupit naman pala magbaba ng jeep, ano. So, mabato siya guys. And pataas. Eh ako naman napandak lamang. So hindi ko naabot guys, hindi ko naabot yung lupa. So pagtapak ng aking paa, ayun nga, bumagsak ang ating ADV. So that moment, matagal ako hindi nag-ride. Ngayon na nga lang ulit last ride ko October pa. Kaya first ride ko to ngayong November. So, hindi naman siya guys, semplang na malala. Wala nga akong sugat or anything. Masakit lang itong kamay ko kasi dito ako bumagsak. Nalungkot ako sa nangyari na napag-isip-isip ko na hindi ko nga talaga abot itong ADB, baka pinipilit ko lang, ganon. Eh meron din namang side sa aking utak na bakit naman ibang maliliit na babae nagbibig bike pa. So, pero mas tumimbang nga yung hindi ko siya abot that moment. Kaya naghanap ako ngayon ng pwede para sa akin. So ito na nga, pinost ko tong ADV natin na for sale na 130k nga. Pero alam ko naman na hindi na siya ganun mabebenta kasi nga lumabas itong si Honda ADV 160. So syempre bumaba ang value ng ating 150. Nila last price ko siya ngayon ng 120. Kahit marami na ako nailagay sa kanya. Tapos guys, nag-comment itong si nag-swap ng Vespa S125 2023. Good deal na yon kasi pinag-add niya ako ng 30k dito sa aking ADV. Yan, naging choice ko rin yung Kimco Like. So, nag-deal kami sa 30,000. Kasi marami na rin siyang nailagay doon sa kanyang Vespa. Yan, ipapakita ko sa inyo yung picture. May mga na-upgrade na siya. Alam niyo naman ang Vespa. Very siya. Very mamahalin. Yung mga abubot niya, very mamahalin din. Kaya, so, ayun. Nag-deal talaga ako ng 30,000. And then, nag-meet kami dito banda sa amin. Around, gabi na. Tapos, ayun na nga, nakalalamove guys. Alalamove siya, naka L300 kasi nga daw, hindi niya nadala yung helmet niya. So, ayun, nag-meet kami, tinry ko.
Tinry ko itong Vespa niya. Guys, promise, sa totoo, hindi ko talaga nagustuhan. Wala akong ano sa mga nag-Vespa ha, dahil sobrang pangarap ko talaga yung Vespa na yan. Pero siguro meron lang akong sepangs. Separation anxiety, kaya kung ano-ano yung nakikita ko sa Vespa na hindi maganda, di ko lang talaga alam kasi inikot ko lang naman siya. Issue niya sa akin is sobrang lalim ng sobrang lalim ng preno. As in, isasagad mo munang ganun bago kakagat yung preno. So sinabi ko yon sa kaswap ko. Sabi ko, sir, hindi ko po gusto yung yung preno niya. Sabi niya naman, pwede naman po yan i-adjust, which is true. Pero, yun, negative points. Tapos, nakita ko itong si ADB. Yun nga, nakaano siya. Nandun siya, center stand dun sa gilid ng prutasan. Kasi dun ko siya pinark. Alam nyo guys, yung naramdaman ko, para akong iiyak, hindi ko talaga siya kayang bitawan. Grabe yung feelings pag ganon. Pag eto kasing ADV is pangarap ko din talaga. Sa lahat, yung Vespa at ADV pangarap ko yan. Vespa kasi mahilig talaga ako sa anong tawag doon? Mahilig talaga ako sa ano yung tawag doon, guys? Yung classic, ayun. Kasi nakaano rin ako dati, Yamaha Fino. Ayan guys, sobrang ganda ng Fino ko dati. Kaso, alam nyo guys, na-addict kasi ako sa sa online na NFT. Yun. So, ayun nga ang nangyari guys. Buti na lang, mabait itong si seller. Sabi niya, ang pogi daw ng ADV ko. Sabi ko, oo nga po sir. So, paano yan ma'am? Sabi ko, sir, sensya na. Hindi ko na po siya kukunin. Sabi niya, sige ma'am, no problem naman tayo dyan. Pero ako yung syempre, alangan, syempre ako yung magbabayad doon sa hassle na ginawa ko. Ang bayad sa Lalamove ay 1,200. Kasi L3 siya guys. Inakyat si Vespa doon sa L3. Grabe yung hiya ko kay sir guys. Grabe. Parang gusto ko na lamunin ako ng ng lupa. Gusto ko nang umuwi ganun. Tapos yun, ginikash ko na lang yung 1,200 na handling fee. Yun yung nangyari. Tapos nagchat naman si sir sa akin na thank you ma'am, pasensya na po. Wala naman siyang kasalanan doon kasi guys, wala namang issue doon sa kanyang motor. Hindi ko lang talaga siya nagustuhan, kaya maling-mali talaga yung may doubt ka na. Tapos siya pa yung papapuntahin mo sa place mo. Dapat ikaw na yung pumunta kasi nga pag hindi mo nagustuhan, 'di ba? At least walang mahahassle sa inyo kundi ikaw lang kasi desisyon mo naman 'yun. Ayun, maraming salamat sa nakadil ko na si Sir. Nalimutan ko yung pangalan. Basta ilalagay ko na lang dito. Yan, isinuswap niya ang kanyang Vespa sa ADV 150. Add lang kayo ng 30,000. So, ayun guys. Ngayon naman, ang ginawa ko, kasi una pa lang na una pa lang nabili ko, pinababaan ko na siya ng front shock. Yan, pina-lowered ko ang harap. Tapos ngayon, kahapon, bumili ako ng flat seat. And then, dumating nga itong Shopee ko na boots. Papakita ko sa inyo guys. Grabe guys, yun lang pala ang sagot sa mga request natin. So guys, naputo lang aking video kanina kasi wala na pala to. Hindi pa ako nakakapagbura nung sa Palawan namin na video, kaya naputol. So ito yung heels na sinasabi ko sa inyo, pagkakapal.
Ayan. Kaya abot na abot ko na ang ating ADV. Ito siya guys. Ayan. At syempre, papakita ko sa inyo itong nabili kong flat seat. Ayan. Nathong. Nathong. Nabili ko siya ng 1,000. Ay, hindi, ng 2,000. Ayan. So, abot na abot ko na siya. Hindi na ako tiptoe. Pakita ko sa inyo. Wait. Paano ba? Ayan, pakita ko sa inyo. Hindi na ako tiptoe. Abot na abot ko na siya. Ayan. Ito pala guys, bumili din ako. Bracket niya. So guys, dito na nagtatapos ang aking video. Please like and share my YouTube videos. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel kahit mga walang kwenta ang aking pinupost. At least nandyan pa rin kayo. Maraming salamat.